Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Opisyal nang nakopo ni Ira Villegas ang tansong medalya pagkatapos kapusin laban kay Buz Kagiroglu ng Turkiye sa semifinals ng Women's 50 kg boxing event ng 2024 Paris Olympics. Sigurado na ang bronze medal para sa Filipino boxer nang nakatungtong ito sa semis sa Paris Games. Ito ang ikatlong medalya ng Pilipinas sa nagpapatuloy na Olympic Games pagkaraang nakamit ni gymnast Carlos Yulo ang dalawang gintong medalya sa men's gymnastics. Nanalo sa puntos si Kagiroglu via unanimous decision 30-27, 30-26, 30-27, 30-27 at 30-26. Maagang dinomina ng Turkish boxer ang laban sa pamamagitan ng mabibigat na suntok kung saang binigyan kaagad ng standing count si Villegas sa unang round. Si Nesty Petesio na lamang ang nalalabing boksingero para sa Pilipinas na sasabak sa semifinals laban kay Julia Seremeta ng Poland sa Women's 57 kg division. Katulad ni Villegas, sigurado na sa tansong medalya si Petesio, subalit gusto nitong malagpasan ang kanyang nakamit ng Tokyo Games kung saan naiuwi niya ang silver medal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umakyat sa ikatlong pwesto ang Capital One sa Pool B ng 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference. Ito ay matapos talunin ng Solar Spikers ang wala pang panalong Zeus Coffee 18-25, 25-20, 25-19 at 25-18 sa larong ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Pinangunahan muli ni Import Marina Tushova ang Capital One sa nalikom nitong 32 puntos. Sahog pa ang 10 excellent digs at 9 na excellent receptions. Nagambag naman si Tess Clemente ng 12 markers para sa Solar Spikers. Si Import Asaka Tamaru naman ang nanguna para sa Thunder Bells sa nagawa nitong 22 puntos. Dahil sa panalo, napaganda ang record ng Capital One sa 3-2 habang ito na ang ika-5 sunod-sunod na talo ng Zeus sa loob ng kaparehong dami ng laban. Samantala, nakabangon din ang Petrogas Angels pagkalipas ang 3 sunod-sunod na pagkatalo. Dinominan ng Gas Angels ang Choco Mucho 25-18, 25-21 at 25-18 para pagandahin ang kanilang record sa 2-3 sa Pool B ng PVL Reinforced Conference. 3 players ng Gas Angels ang nakakuha ng double digits sa pangunguna ni Import Wilma Salas na may 18 puntos, Brooke Van Sickle na may 17 puntos at Myla Pablo na nagtapos ng may 11 puntos. Si Dindin Santiago Manabat lamang ang naglista ng double digits sa panig ng Flying Titans na nagtapos ng may 13 puntos habang ang import na si Zoe Faki ay nakagawa lamang ng 3 puntos. Bagsak sa 1-4 ang kartada ng Flying Titans pagkatapos kunin ang ikalawang sunod-sunod na pagkatalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At balitang PBA, opisyal nang sumali si CJ Cancino sa koponan ng reigning PBA Philippine Cup champion Meralco pagkatapos makipagsunduan sa prangkisa. Binigyan ng Bolts ng 2 taong kontrata ang UAAP champion player mula sa University of the Philippines na ang first round pick ng koponan, pang-siyam sa kalahatan sa naganap na rookie draft. Kasama sa pirmahan ng kontrata sina Meralco Governor Attorney Bill Pamintuan at team manager Paulo Trillo. Pinasalamatan naman ni Cancino si Iloilo United Royals team owner JJ Havelosa at coach Mac Kwan at pinayagan siyang maglaro sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL bago mag-apply sa PBA draft. Sa iba pang balita sa PBA, pakay ni Gio Halalon ang panibagong simula sa Northport pagkatapos siyang trinade ng Magnolia, ang koponan na pinaglaruan niya ng 8 taon sa PBA.
Sinabi ni Jalalon na tinitignan niya ang paglipat ng koponan bilang magandang pangyayari kasama na ang patuloy niyang paglalaro sa PBA, subalit namimiss niya din ang dati niyang teammate sa Magnolia. Bilang basketball player, ani Jalalon, kailangang tanggapin ang lahat ng koponan dahil trabaho nila yon at hindi nila masasabi kung hanggang kailan sila magtatagal sa team na yon. Pinagkatiwala sa 32 anyos na si Jalalon ang maging starter at leader ng Batang Pier at handang-handa itong gampanan. Magiging aktibo din ang 5'9" na si Jalalon sa opensa ng Northport, subalit prioridad niya rin ang depensa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.